Ang tunog ng paglapat ng papel sa kanilang pintuan ay parang putok ng baril sa pandinig ni Rosario. Isang mahabang puting papel na may nakasulat na itim at formal na mga salita. Hindi niya na kailangang basahin pa ang mga yon para maintindihan. Ang selyo na yon, isang selyo ng katapusan, ang siyang pako sa kabaong ng 40 taon ng kanilang pagsisikap. Naramdaman niya ang pag-init ng araw sa kanyang balat, ngunit ang lamig sa loob ng kanyang dibdib ay hindi matabunan. Sa tabi niya, nakatayo ang kanyang asawang si Mateo. Ang mga balikat nito ay bahagyang nakakuba, ang mukha ay nakatingala. Sa bahay na sila mismo ang nagbuhos ng bawat pako, naglatag ng bawat baldosa, gamit ang pawis at pangarap. Ito na yon, wala na. Nanginginig ang mga daliri ni Rosario habang kinukuha ang kanyang lumang cellphone mula sa bulsa ng kanyang duster. Kailangan niyang tawagan si Paulo, ang panganay niya. Ang dahilan kung bakit nakatayo ang bahay na ito. Ang dahilan din kung bakit ito ngayon ay kinukuha sa kanila. Nagring ito. 1, 2, 3. Sa bawat pagring, isang dasal ang namumutawis sa kanyang isip. Sagutin mo, anak. Pakiusap. Ngunit ang sumagot ay ang malamig at walang emosyong boses mula sa kabilang linya. The number you have dialed is currently unavailable. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Rosario. Pilit na nilulunok ang buhol sa kanyang lalamunan. Si Paulo ang pinangalanan sa titulo ng bahay. Siya ang nangutang. Siya ang hindi nagbayad. At ngayon, siya ang hindi matawagan. Sinubukan niya ang isa pa. Si Elena, ang bunso niya. Sa pangalawang ring, sumagot ito. Isang munting pag-asa ang sumibol sa dibdib ni Rosario. Elena, anak. Ma, nasa meeting po ako. Mabilis na sabi ni Elena. Ang boses niya ay nagmamadali at walang bahid ng pag-aalala. Tatawag na lang po ako ulit. Hindi na naghintay ng sagot si Elena. Ang tunog ng pagbaba ng tawag ay mas masakit pa kaysa sa katahimikan na iniwan ni Paulo. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Napayuko siya. Ayaw niyang makita ng mga kapitbahay ang kanyang mga luha. Ang mga kapitbahay na dati ay nginingitian siya, ngayon ay sumisilip na lang mula sa kanilang mga bintana, mga matay puno ng awa at tsismis. Pasensya na po, Aling Rosario, Mang Mateo, sabi ng security guard ng kanilang subdivision. Isang pamilyar na mukha, si Mang Tony, na madalas niyang binibigyan ng kape tuwing umaga. Ngayon, ang mukha nito ay puno ng pag-aalangan. Kailangan na po kasi ninyong umalis sa property. Hindi makagalaw si Rosario. Paano ka aalis sa lugar kung saan mo itinanim ang iyong buhay? Saan ka pupunta kung ang bawat sulok ng mundo ay tila nagsasara para sa'yo? Naramdaman niya ang magaspang at mainit na kamay ni Mateo na humawak sa kanyang siko. Hindi nagsasalita ang kanyang asawa, ngunit sa higpit ng hawak nito, ramdam niya ang lahat. Ang sakit, ang galit, ang walang hanggang pag-aalaga. Dahan-dahan silang tumalikod mula sa nag-iisang tahanan na kanilang nakilala. Dala nila ang isang lumang bayong na naglalaman ng iilang damit at ng picture frame ng kanilang 2 anak noong graduate ang mga ito. Iyon lang ang naisalba nila. Habang naglalakad sila palayo, bawat hakbang ay parang tinik na tumutusok sa kanyang talampakan. Ang bahay ay unti-unting lumiliit sa kanilang likuran, hanggang sa ito'y naging isang maliit na tuldok na lamang sa kanilang paningin. Dumating ang dapit hapon at natagpuan nila ang kanilang mga sarili na nakaupo sa isang bangko sa isang pampublikong parke. Ang ingay ng mga sasakyan at tawanan ng mga batang naglalaro ay tila nanggagaling sa ibang mundo. Sila ni Mateo ay nasa isang isla ng katahimikan at kawalan. Pinanood ni Rosario ang paglubog ng araw. Ang kahel na kulay nito ay nagpapaalala sa kanya ng mga dapit hapon na pinagsasaluhan nila ni Mateo sa kanilang beranda habang nagkakape. Ngayon, ang kagandahan ng langit ay tila isang pangungutya. Naramdaman niya ang bigat ng pagod, hindi lang sa katawan,
kundi sa kaluluwa. Isang pagod na nagmumula sa mga dekada ng pagsasakripisyo na nauwi lang sa wala. Sumandal siya sa balikat ni Mateo at sa unang pagkakataon, sa buong araw, hinayaan niyang bumagsak ang kanyang mga luha. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang tanong ang kumawala sa kanyang mga labi, mahina at halos pabulong. Saan na tayo pupunta, mahal? Ang init ng araw ay napalitan ng lamig ng gabi. Ang ingay ng parke ay unti-unting humina at ang mga ilaw ng poste ay nagmistulang mga bituin na malungkot at malayo. Hindi na nila kayang manatili pa sa bangko. Ang hamog ay nagsisimula ng bumagsak at ang katawan ni Rosario ay nananakit na sa pagod at gutom. Sa isang kalapit na kanto, natagpuan nila ang isang waiting shed, isang bubong, isang mahabang sementadong upuan. Ito na ang magiging kanlungan nila para sa gabing iyon. Umupo si Rosario at inilapag ni Mateo ang kanilang bayong sa sahig. Walang nagsasalita sa kanila. Ano pa ba ang sasabihin? Ang lahat ay nasabi na ng katahimikan. Binuksan ni Rosario ang bayong, hindi para maghanap ng kung ano, kundi para lang may pagkaabalahan ang kanyang mga kamay. Ang unang bumungad sa kanya ay ang graduation picture ng kanyang mga anak na maingat niyang binalot sa isang malinis na panyo. Si Paulo, nakangiti ng malapad sa kanyang toga, ang mga matay nagniningning sa pangarap. Si Elena, maganda at mahinhin, hawak ang kanyang diploma na parang isang tropeo. Isang butil ng luha ang pumatak sa salamin ng picture frame. Biglang nagbalik sa kanyang alaala ang amoy ng ospital. Isang pinaghalong amoy ng Lysol at gamot. 16 na oras siyang naka-duty noon, doble kayod para lang maibili ang set ng mga libro sa medisina na kailangan ni Elena. Naaalala pa niya ang sakit ng kanyang likod at ang pagod sa kanyang mga binti. Pero nawala ang lahat ng yon nang makita niya ang nangiti sa mukha ng kanyang anak habang binubuklat ang mga bagong libro. "Salamat po, Mama," sabi nito sa kanya noon. "Babawi po ako sa inyo balang araw." Napatingin siya kay Mateo na nakatingin sa malayo. Ang mga kamay ay magkasalikop sa kanyang kandungan. Ang mga kamay na iyon, magaspang, malakas, at kayang bumuo ng kahit ano mula sa kahoy. Naalala niya ang araw na umuwi si Mateo na wala na ang kanyang mga pinakamamahal na gamit sa pagkakarpintero. Ang kanyang pait, katam, at lagarin na minana pa nito sa kanyang ama. Ibinenta niya ang mga iyon nang walang pag-aalinlangan para maipambayad sa tuition fee ni Paulo sa isang mamahaling unibersidad. "Pansamantala lang ito, mahal," sabi ni Mateo sa kanya habang hinahaplos ang kanyang buhok. "Kapag naging malaking tao na si Paulo, mabibili natin ang lahat ng gamit na gusto ko. Pansamantala, balang araw." Ang mga salitang iyon ay parang mga sirang pangako na ngayon ay nagpapabigat sa hangin. Ang lahat ng kanilang sakripisyo, ang lahat ng kanilang pag-asa ay nauwi sa isang gabi sa isang malamig na waiting shed. Naramdaman ni Rosario ang mahinang paghaplos ni Mateo sa kanyang likod. "Huwag ka nang umiyak, Rosario," mahinang sabi nito. "Mas lalo ka lang manghihina." "Paano ako hindi iiyak, Mateo?" Sagot ni Rosario, ang boses ay basag. "Ibinigay natin ang lahat, lahat-lahat, para ito lang ang mapuntahan natin." Hindi agad sumagot si Mateo. Hinayaan muna niyang humupa ang hikbi ng kanyang asawa. Nang medyo tumahan na si Rosario, nagsalita itong muli. Ang boses ay may bahid ng isang malayong alaala. "Naalala mo ba ang mga kwento ko tungkol sa Maragondon?" Tumingin si Rosario sa kanya, ang mga matay na mamaga. Maragondon, sa Cavite. Ang lugar kung saan unang natutong magkarpintero si Mateo noong binatilyo pa siya. Doon sa paanan ng bundok, pagpapatuloy ni Mateo, tila inilalarawan ng isang paraiso. Maraming puno ng pino, laging may hamog tuwing umaga, tahimik, walang ingay ng syudad.
Anong gagawin natin doon? Tanong ni Rosario. Ang boses ay walang pag-asa. Hindi ko alam, pag-amin ni Mateo. Pero mas mabuti na roon kaysa dito. Doon, baka sakaling makahanap tayo ng kahit maliit na trabaho. Baka may matulugan tayong maayos. Baka sakaling makapagsimula tayong muli. Isang bagong simula. Sa kanilang edad, tila imposible na ang salitang iyon. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang asawa, nakita niya ang isang munting kislap sa mga mata nito. Isang kislap na matagal na niyang hindi nakikita. Hindi yon pag-asa marahil. Siguro ay isang desperadong pagnanais na lamang na makatakas. Hindi na nagsalita si Rosario. Dahan-dahan na lang siyang tumango. Hindi dahil naniniwala siyang may naghihintay na magandang bukas para sa kanila sa Maragondon, kundi dahil wala na silang ibang pagpipilian, wala na silang ibang lugar na mapupuntahan. Kinabukasan, sa unang silahis ng araw, binilang nila ang natitirang pera sa kanilang bulsa, mga barya at ilang lukot na papel de 20. Sakto lang para sa 2 pamasahe sa pinakamurang bus na papuntang Timog. Habang umaandar ang bus at unti-unting nilalamon ng trapiko ang pamilyar na mga kalye ng Maynila, nakatanaw lang si Rosario sa bintana. Hindi niya nanilingon pa ang syudad na nagbigay at kumuha ng lahat sa kanya. Sa bawat metro na inilalayo ng bus, tila isang piraso ng kanilang nakaraan ang tuluyang napupunit at iniiwan sa kalsada. Ang biyahe sa bus ay isang mahabang pagsubok sa kanilang mga katawan na pagod na. Bawat liko sa paakyat na kalsada ng Maragondon ay parang umuuga sa kaloob-looban ni Mateo. Bawat lubak ay ramdam niya hanggang sa kanyang mga buto. Sa tabi niya, si Rosario ay nakasandal sa bintana. Ang mga mata ay nakapikit, ngunit alam niyang hindi ito natutulog. Ang bahagyang pagkunot ng noo nito at ang pamumutla ng mga labi ay nagsasabi sa kanya ng lahat. Pagod ito, nilalamig, at marahil ay nagsisisi na sa pagsunod sa kanyang biglaang desisyon. Kasalanan ko ito, naisip ni Mateo. Dapat ay may mas maayos akong plano. Ngunit anong plano ang mabubuo ng isang taong wala nang natitira? Ang Maragondon na lang ang tanging pako na kanyang makapitan. Isang alaala ng kabataan, isang lugar na malayo sa lahat ng sakit na iniwan nila sa Maynila. Habang lalo silang tumataas, napansin niyang unti-unting dumidilim ang kalangitan. Ang kaninang asul na langit ay napalitan ng kulay abo. Ang mga driver ng bus na kanina'y nagtatawanan pa ay naging seryoso na ang mga mukha. Hindi nagtagal, ang unang patak ng ulan ay tumama sa salamin ng bintana. Sinundan pa ito ng isa at isa pa, hanggang sa ang mahinang ambon ay naging isang malakas na buhos ng ulan. Ang hangin ay nagsimulang humagupit at ang mga puno sa gilid ng kalsada ay yumuyuko na tila sumusuko sa bagsik ng kalikasan. Isang matalas na kidlat ang gumuhit sa kalangitan na sinundan ng isang nakabibinging kulog. Napahawak si Rosario sa braso ni Mateo. Ang mga daliri nito ay malamig na parang yelo. Dahil sa madulas na daan at halos wala nang makita sa unahan, maingat na itinigil ng driver ang bus sa gilid ng kalsada sa tapat ng isang maliit at abandonadong tindahan. Pasensya na po, hindi na po tayo makakaakyat, anunsyo nito. Hintayin na lang po nating humina ang ulan. Bumaba ang iilang pasahero para manigarilyo o mag-unat ng buto. Ngunit alam ni Mateo na hindi sila maaaring manatili sa loob ng bus. Kailangan nila ng masisilungan. Halika, mahal, sabi niya kay Rosario. Doon muna tayo sa may bubong. Inalalayan niya ang kanyang asawa pababa ng bus. Ang hagupit ng ulan at hangin ay tila isang pader na sumalubong sa kanila. Mabilis silang nagtungo sa maliit na waiting shed sa tapat ng tindahan, ngunit ang bubong nito ay hindi sapat para protektahan sila mula sa umuulang palihis. Sa loob ng ilang minuto, basang-basa na sila. Nanginginig si Rosario, hindi lang sa lamig, kundi marahil sa takot. At doon,
Narinig niya ito, isang mahinang pag-ubo, isang ubo na parang alarmang gumising sa lahat ng kanyang pag-aalala. Walang pag-aalinlangan, hinubad ni Mateo ang kanyang manipis na jacket, ang nag-iisang natitirang proteksyon niya sa lamig, at maingat itong isinuot kay Rosario. "Mateo, paano ka?" tanong ni Rosario. Ang boses ay nanginginig. "Huwag mo akong alalahanin," sabi niya, kahit naramdam na niya ang pagpasok ng lamig sa kanyang mga buto. "Ang mahalaga ay hindi ka magkasakit." Muling kumidlat, at sa saglit na liwanag na yon, may nakita si Mateo sa di kalayuan. Isang pamilyar na hugis, isang malaking puno ng balete na nakatayo sa tabi ng isang tila hindi na ginagamit na daanan. Isang alaala mula sa 40 taon na nakalipas ang biglang nagbalik sa kanya. Siya, isang 13 anyos na binatilyo, kasama ang kanyang yumaong ama, ay naglalakad sa daanang iyon para maghatid ng mga ginawang muebles. Naalala niya ang kwento ng kanyang ama tungkol sa isang lumang bahay ng isang manggagamot sa loob ng kakahuyan na matagal nang inabandona. Isang desperadong ideya ang nabuo sa kanyang isip. "Rosario, halika," sabi niya. Hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. "May alam akong maaaring masilungan." "Saan, Mateo? Delikado ang daan," pag-aalala ni Rosario. "Magtiwala ka sa akin," pakiusap niya. "Mas delikado kung mananatili tayo dito." At sa gitna ng unos, sinimulan nilang tahakin ang maputik at madulas na daanan. Bawat hakbang ay mabigat, ang ulan ay walang tigil. Ngunit ang isip ni Mateo ay nakatuon lang sa iisang bagay, ang mailigtas ang kanyang asawa. Ilang metro pa lang ang kanilang nalalakad nang biglang napasadsad ang kanyang paa. Muntik na siyang matumba. Inakala niyang isang malaking bato lang ang kanyang natapakan, ngunit nang subukan niyang igalaw ang kanyang paa, naramdaman niyang may matigas na bagay sa ilalim ng putik. Isang bagay na gawa sa bakal. Dahan-dahan siyang umupo at gamit ang kanyang mga kamay, kinapa niya ang lupa. Inalis niya ang mga basang dahon at makapal na putik hanggang sa lumitaw ito, isang parihabang bakal na may bilog na hawakan sa gitna. Napatigil si Rosario. "Ano yan?" Hindi makapaniwalang tinitigan ito ni Mateo. Hindi ito bato. Hindi rin ito kung anong basura lang. Ito ay isang pinto. Isang pintuang bakal na nakatanim sa lupa. Tinitigan ni Rosario ang bakal na pinto na unti-unting lumitaw mula sa putik. Isang pinto sa gitna ng kawalan. Imposible. Ngunit naroon ito sa kanilang harapan. Totoo at hindi maipaliwanag. Ang takot at pagod na kanina bumabalot sa kanya ay biglang napalitan ng isang kakaibang pagtataka. Ginamit ni Mateo ang lahat ng kanyang natitirang lakas para hilahin ang bilog at kinakalawang na hawakan. Sa una, ayaw itong gumalaw. Tila matagal nang hindi nabubuksan. Ngunit hindi sumuko si Mateo. Muli niya itong hinila. Ang mga ugat sa kanyang braso ay lumitaw sa hirap. Isang mahaba at nakakabinging tunog ng kalawang ang kanilang narinig. Dahan-dahan, bumukas ang pinto. Ang sumalubong sa kanila ay hindi ang madilim na lupa na inaasahan ni Rosario, kundi isang hagdan ng bato na pababa sa kadiliman. May amoy na nagmula sa loob, isang pinaghalong amoy ng lupa, lumot, at isang pamilyar na samyo na hindi niya agad matukoy. Nagkatinginan sila ni Mateo. Ang pag-aalinlangan ay bakas sa kanilang mga mukha. Papasukin ba nila ang isang lugar na hindi nila alam kung saan patungo? Ngunit ang malakas na pagkulog sa labas ay tila isang senyales. Mas nakakatakot ang unos sa labas kaysa sa misteryo sa ilalim ng lupa. "Hawakan mo akong mabuti," sabi ni Mateo. Nauna nang bumaba. Maingat na sinundan ni Rosario ang kanyang asawa. Ang bawat baitang ng hagdanan ay basa at madulas. Nang marating nila ang pinakababa, isang maliit na sementadong sahig ang kanilang natapakan. Madilim.
Ang tanging liwanag ay nagmumula sa siwang ng pinto sa itaas. Kinapa ni Mateo ang pader sa kanyang tabi, naghahanap ng kahit ano. Bigla, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang bagay na plastik, isang switch ng ilaw. Rosario, pumikit ka saglit, babalaan niya. Pinindot niya ang switch, isang saglit na katahimikan, at pagkatapos ay isang mahinang tunog ng pag-agos ng kuryente. Ang isang bumbilya sa itaas nila ay dahan-dahang nagliwanag. Hindi ito ang matapang na puting ilaw na inaasahan niya. Ito ay isang mainit at dilaw na liwanag, tila nagmumula sa isang maliit na araw. Habang nasasanay ang kanilang mga mata sa liwanag, unti-unting lumitaw ang kanilang paligid. Hindi sila nasa isang kuweba o isang ordinaryong silong. Nakatayo sila sa loob ng isang bahay, isang maliit ngunit kumpletong bahay sa ilalim ng lupa. Ang mga pader ay gawa sa makinis na semento, ang sahig ay malinis. Sa isang sulok, may isang kama na gawa sa matibay na kahoy, ang kutsyon ay nakabalot pa sa plastik, at ang kumot ay maayos na nakatupi sa paanan nito. Sa kabilang panig, may isang maliit na kusina, isang lababo, isang dekuryenteng kalan, at isang estante na puno ng mga delata at bigas na nakasilid sa mga garapon. Napansin ni Rosario ang mga kable na maayos na nakakabit sa kisame patungo sa isang malaking baterya sa sulok. Sa tabi nito ay isang aparato na hindi niya masyadong maintindihan. Solar, mahinang sabi ni Mateo na nakaturo sa aparato. Enerhiya mula sa araw. Ano? Sino? Bakit? Ang mga tanong ay sunod-sunod na pumasok sa isip ni Rosario. Lumapit siya sa kama at hinawakan ang kahoy na headboard nito. Makinis, mabango. Ito pala ang pamilyar na amoy na naamoy niya kanina, ang samyo ng puno ng pino. Ang ganda ng pagkakagawa, bulong ni Mateo, habang sinusuri ang isang maliit na mesa at dalawang upuan. Ang mga dugtungan ng kahoy, walang pako, bihasa ang gumawa nito. May isang pakiramdam ng kapanatagan na unti-unting gumapang sa puso ni Rosario. Isang pakiramdam na hindi niya dapat maramdaman sa isang lugar na ganito ka-estranghero. Ngunit ang bawat detalye ng lugar, mula sa kulay ng kumot hanggang sa ayos ng mga delata, ay tila may kakaibang lohika, tila pinag-isipan, tila may naghihintay. At doon, sa pinakasulok ng silid, sa ilalim ng isang maliit na bentilasyon na nagpapasok ng sariwang hangin, nakikita niya ito. Isang baul na gawa sa maitim na kahoy. Hindi ito malaki, ngunit tila ito ang sentro ng buong silid. Mayroon itong kakaibang dating. Sa takip nito, may nakaukit na disenyo, isang bulaklak. Isang bulaklak na alam niya. Sampagwita, hindi niya alam kung bakit, ngunit ang kanyang mga paa ay kusa nang humakbang palapit dito. Ang kanyang puso ay biglang nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Isang hindi maipaliwanag na koneksyon ang kanyang naramdaman sa baul na yon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niyang hinahawakan ang malamig na takip nito. Isang malakas na pakiramdam ang bumulong sa kanya na ang sagot sa lahat ng kanyang mga tanong, sino ang gumawa ng lugar na ito at para kanino, ay nasa loob ng baul na ito, naghihintay na mabuksan. Lumuhod si Rosario sa harap ng baul. Ang kanyang mga daliri na nanginginig pa rin ay marahang dumapo sa takip na may ukit na sampagwita. Walang kandado. Tila ito ay naghihintay lang na buksan. Itinaas niya ang takip. Isang mahinang tunog ng lumang kahoy ang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. Ang amoy na sumalubong sa kanya ay amoy ng nakaraan. Isang pinaghalong amoy ng naphthalene balls at ng tuyong papel. Sa loob, maayos na nakasalansan ang iilang bagay. Isang pares ng luma ngunit malinis na bestida, ilang kupas na litrato. At sa ibabaw ng lahat, isang maliit na bigkis ng buhok, itinali ng isang pulang sinulid. Kinuha niya ang mga litrato, isang batang babae na may malalaking mata at isang matamis na ngiti. Ang kanyang ina, si Isabela. Sa isang litrato, nakita niya ang kanyang sarili
Sa mukha nito, ang hugis ng mga mata, ang kurba ng labi. Sunod niyang kinuha ang bigkis ng buhok, itim na itim pa rin, at malambot sa kanyang pagitan ng mga daliri. Isang piraso ng kanyang ina na nanatili sa paglipas ng panahon. Sa ilalim ng lahat, may isang salansan ng mga papel na maingat na itinali ng isang kupas na laso. Kinalag niya ito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng sobra, kaya't kinailangan siyang alalayan ni Mateo. Ang nasa itaas ay isang mahabang liham. Ang sulat kamay ay pamilyar. Ang sulat kamay na nakikita niya sa iilang birthday card na natanggap niya mula sa kanyang ina bago ito nawala. Sinimulan niyang basahin, "Rosario, anak ko, kung binabasa mo ito, marahil ay natagpuan mo na ang kanlungang itinayo ko para sa iyo. Marahil, gaya ng aking kinatatakutan, itinulak ka na rin ng mundo sa bingit ng kawalan." Humigpit ang paghinga ni Rosario. Bawat salita ay parang isang patalim na dahan-dahang tumutusok sa kanyang puso. Ikinuwento ng liham ang lahat, ang katotohanan na hindi kailanman na baliw ang kanyang ina. Ang pagsasamantala ng pamilya ng kanyang ama pagkamatay nito. Kung paano nila ipinagkalat na wala na ito sa tamang pag-iisip para makuha ang kanilang lupa at maliit na kabuhayan. Kung paano siya tinakot at itinaboy, hindi siya nawala. Itinaboy siya. Tumakas ako, anak, hindi dahil sa kahihiyan, kundi para mabuhay. Mula sa malayo, palihim kitang binantayan. Nakita kitang lumaki at maging isang magandang dalaga. Nakita kong nag-asawa ka at lihim akong umiyak nang saktan ka niya. Nakita kong nagtrabaho ka bilang nurse, doble kayod, para mapag-aral ang iyong mga anak. Nakita kong paano kanila unti-unting binaliwala. Ang mga luha ni Rosario ay tuluyan ng bumuhos, tumutulo sa lumang papel. Alam ng kanyang ina. Alam nito ang lahat ng kanyang tiniis. At pagkatapos ay nabasa niya ang mga salitang tuluyang dumurog at bumuong muli sa kanyang kaluluwa. Hindi kita iniwan, anak. Gumawa lang ako ng paraan para saluhin ka kapag itinulak ka na ng mundo. Sa loob ng 30 taon, bawat sentimong naipon ko mula sa paglalabada at pagtitinda ay ibinuhos ko dito. Dugo at pawis ko ang nagtayo ng bawat pader nito. Ang bahay na ito ay hindi ko itinayo para pagtaguan. Itinayo ko ito para sa'yo. Isang lugar kung saan walang sino man ang makakapagsabi na hindi ka karapat-dapat. Isang lugar na sa'yo lang. Sa puntong yun, gumuho na si Rosario. Napahagulgol siya. Isang iyak na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Isang iyak para sa isang inang inakala niyang nang iwan. Para sa isang pagmamahal na ngayon niya lang naramdaman ng buo. Habang si Rosario ay yakap ang liham, may ibang napansin si Mateo sa ilalim ng baul. Isang makapal na folder na nakatago sa ilalim ng isang lihim na sapin. Kinuha niya ito at binuksan. Ang mga papel sa loob ay luma, ngunit opisyal. May mga selyo at pirma. Tinitigan niya itong mabuti. Rosario? Mahinang tawag ni Mateo. Ang kanyang boses ay may halong pagkamangha. Tingnan mo ito. Itinaas ni Rosario ang kanyang ulong puno ng luha. Inabot ni Mateo sa kanya ang isang dokumento. Kahit sa nanlalabo niyang paningin, nabasa niya ang mga salita sa itaas. Titulo ng lupa at ang pangalang nakasulat doon, Isabela Ramos. Hindi maintindihan ni Rosario noong una. Ngunit ipinaliwanag ni Mateo, ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang tinuturo ang mga detalye sa papel. Rosario, sa atin ito, bulong ni Mateo. Ang lupang kinatatayuan natin. Ang buong burol na ito, sayo ito. Pamana sayo ng nanay mo. Ang bigat ng katotohanan yon, kasabay ng bigat ng pagmamahal mula sa liham, ay naging napakabigat para kayang dalhin. Gumuho siya sa sahig, yakap-yakap ang sulat, habang si Mateo
ay nakaluhod sa tabi niya, hawak ang titulo. Ang kanyang pag-iyak ay hindi na dahil sa mga nawala sa kanya. Ito ay iyak ng isang kaluluwang sa wakas. Pagkatapos ng 60 taon, ay naramdaman na hindi pala siya kailanman nag-iisa. Sa isang penthouse apartment sa gitna ng syudad, si Paulo de Leon ay nakaupo sa kanyang mamahaling leather sofa, ngunit ang kapayapaan ay malayo sa kanyang kalooban. Ang kanyang mukha ay namumutla, at ang kanyang formal na polo shirt ay lukot na. Ang kanyang cellphone, na kanina'y inihagis niya sa pader, ay basag na ang screen at nakasadsad sa tabi ng isang basag na baso ng whiskey. Walang kawala, Paulo. Alam ko kung saan ka nakatira. Alam ko kung saan nagtatrabaho ang kapatid mo. Hanapin mo ang mga magulang mo. Sila ang collateral mo. Iyon ang huling text message mula kay El Diablo, ang nagpapautang sa kanya. Ang mga salitang iyon ay tila apoy na sumusunog sa kanyang utak. Ang kanyang brilliant na ideya para sa isang malaking real estate deal ay gumuho, gaya ng isang baraha. Ang milyon-milyong ipinangutang niya, gamit ang titulo ng bahay ng kanyang magulang na kanyang pineke ang pirma ng ina, ay nawala na parang bula. At ngayon, singilan na. Ang pinto ng kanyang apartment ay biglang bumukas at pumasok si Elena, ang kanyang kapatid. Ang mukha nito ay namumula sa galit at luha. "Paulo, ano na naman itong ginawa mo?" Sigaw ni Elena, ibinagsak ang kanyang mamahaling bag sa mesa. "Bakit may tumatawag sa opisina ko? May nagsasabing scammer ka daw. Bakit nasasangkot ako sa gulo mo?" "Huwag kang sumigaw, Elena," ganting sigaw ni Paulo. "Hindi ko kasalanan na pumalpak ang deal. At bakit ka nandito? Dapat ay nasa trabaho ka." "Wala na akong trabaho." Umalingaw-ngaw ang boses ni Elena sa buong apartment. "Sinuspindi ako dahil daw sa moral turpitude ng pamilya." "Moral turpitude? Dahil sa bahay ni na mama at papa? Sa utang mo?" Natahimik si Paulo. Ngayon, pati ang kapatid niya ay apektado na. Kinabukasan, sa kanyang opisina, isang matinding dagok ang kanyang natanggap. Si Mr. Tan, isang malaking kliyente, ang nag-cancel ng kanilang pinaplanong joint venture. "Paolo," sabi ni Mr. Tan sa telepono, ang boses ay matigas, "hindi ko kayang makipagnegosyo sa isang taong hindi marunong gumalang sa sarili niyang magulang. Ang reputasyon, Paolo, ay mas mahalaga kaysa sa pera. At ikaw, tila na ibenta mo na ang iyo." Nabasag ang telepono sa kamay ni Paulo. Ang kanyang pangalan, ang kanyang reputasyon, ang lahat ng pinaghirapan niyang itayo para sa kanyang sarili, ay unti-unting ginuguhit ng mga anino ng kanyang mga kasalanan. Pati ang mga dati niyang kaibigan sa golf club ay umiiwas na sa kanya. Ang mga text messages na dati ay puno ng imbitasyon ay napalitan ng katahimikan. Ang mga ngiti ay napalitan ng pag-iwas. Sa bahay, habang nag-iisa, binuklat ni Paulo ang mga dokumento, ang kopya ng titulo ng bahay, ang kontrata ng pautang kay El Diablo, ang pirma ni Rosario sa ilalim ng kontrata, ay halos kamukha na ng kanyang tunay na pirma. Ngunit alam niya na pineke niya iyon. Naramdaman niya ang malamig na tinik ng takot na gumapang mula sa kanyang gulugod. Hindi lang ito usapang utang, maari siyang makulong, maari siyang mawala ang lahat. At ang text message ni El Diablo, "Hanapin mo ang mga magulang mo. Sila ang collateral mo." Hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin niyon. Ngunit isang bagay ang malinaw sa kanya. Kailangan niyang hanapin ang kanyang mga magulang. Hindi para humingi ng tawad, hindi para magpakita ng pagmamahal, kundi para gamitin silang muli, para isalba ang kanyang sarili. Kailangan niya ang kanilang pirma. Kailangan niya ang kanilang presensya. Kailangan niyang makita kung may natitira pa silang kahit anong ari-arian na pwedeng ibenta para bayaran ang utang niya kay El Diablo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dinadial niya ang numero ni Elena. Elena, ang kanyang boses ay tila isang estranghero.
Kailangan nating hanapin sina Mama at Papa. Ang mga sumunod na araw sa ilalim ng burol ng Maragondon ay napuno ng isang kakaibang katahimikan. Hindi ito ang katahimikan ng kawalan, kundi ang katahimikan ng paghilom. Pagkatapos ng gabing iyon ng pagluha at pagtuklas, isang bagong liwanag, ang tila sumilay sa mga mata ni Rosario. Ang bigat sa kanyang dibdib, na matagal na niyang pinapasan, ay unti-unting gumaan. Para siyang isang ibon na pinalaya mula sa hawla. Hindi na niya inisip ang bahay sa Maynila. Hindi na niya inalala ang mga tawag na hindi sinasagot. Ang lahat ng yon ay tila bahagi na ng isang malayong nakaraan, isang buhay na pag-aari ng ibang tao. Ang kanyang mundo ngayon ay ang maliit na bahay na itinayo ng pagmamahal ng kanyang ina. Kasama si Mateo, sinimulan nilang gawing isang tunay na tahanan ang lugar. Inilabas ni Rosario ang mga kumot at unan mula sa baul. Nilabhan ang mga ito sa isang batis na natuklasan ni Mateo sa di kalayuan at isinampay sa mga sanga ng puno. Ang amoy ng sariwang hangin at araw ay pumuno sa kanilang munting silid. Si Mateo naman, tila bumalik sa kanyang kabataan. Natagpuan niya sa isang sulok ang isang kahon ng mga lumang gamit sa pagkakarpintero, mga gamit na pag-aari ng ama ni Rosario. May kalawang na ang mga ito, ngunit sa matiyagang paglilinis at paghahasa ni Mateo, muli itong nagkaroon ng buhay. Gamit ang mga yon, kinumpunin niya ang isang upuan na medyo umuga. Inayusan niya ang bisagra ng pinto. Gumawa siya ng isang maliit na estante para sa kanilang mga delata. Bawat tunog ng kanyang pagpupukpok at paglalagari ay musika sa pandinig ni Rosario. Isang musika ng pagbubuo, hindi ng pagkasira. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga gamit sa baul, isang maliit na lata ang natagpuan ni Rosario. Sa loob nito ay mga buto ng halaman, maingat na nakabalot sa tuyong tela. May nakasulat sa labas ng lata, "Sampagwita, para sa hardin ng aking anak." Napangiti si Rosario, ang kanyang ina. Iniisip nito ang lahat, hanggang sa pinakamaliit na detalye. Sa tulong ni Mateo, naghahanap sila ng isang maliit na patag na lupa malapit sa pasukan ng kanilang bahay, kung saan direktang tumatama ang sikat ng araw. Doon, gamit ang kanilang mga kamay, binungkal nila ang lupa at itinanim ang mga buto. Habang ginagawa nila iyon, naramdaman ni Rosario ang lupa sa kanyang mga daliri. Malamig, basa at puno ng buhay. Ito ang kanyang lupa. Ito ang kanyang pamana. Sa gabi, pagkatapos ng isang simpleng hapunan ng sardinas at kanin, binubuklat ni Rosario ang isa pang bagay na natagpuan niya sa baul, isang lumang kwaderno. Ito ang talaarawan ni Isabela. Binabasa niya ito ng malakas para marinig din ni Mateo. Ang mga pahina ay puno ng mga kwento tungkol sa pagtatayo ng bahay. Ang hirap ng pagbubuhat ng semento ng mag-isa. Ang saya ng unang umilaw ang bumbilya gamit ang solar panel. At ang walang katapusang mga dasal at pangarap para sa anak na si Rosario. Sana ay magustuhan mo ang kulay ng pintura, anak. Sana ay maging komportable ka sa kama na ginawa ko. Sana, dito, maramdaman mo na ligtas ka. Sa bawat salita, mas lalo niyang nararamdaman ang presensya ng kanyang ina. Hindi bilang isang multo, kundi bilang isang anghel na tagabantay. Isang gabi, habang nakahiga na sila sa kama, hinawakan ni Rosario ang kamay ni Mateo. Sa buong buhay ko, Mateo, mahina niyang sabi, ang akala ko, kailangan kong pagsilbihan ang mga anak ko para mahalin nila ako. Akala ko, ang halaga ko ay nakadepende sa kung ano ang kaya kong ibigay sa kanila. Tumingin siya sa kisame. Ang mga mata niya ay may bagong linaw. Pero dito, sa bahay na ito na ginawa para sa akin, nang walang hinihinging kapalit, ngayon ko lang naintindihan, mahalaga ako. Mahalaga ako dahil ako ito, hindi dahil sa kung anong kaya kong gawin para sa iba. Hinaplos ni Mateo ang kanyang pisngi. Matagal ko nang alam yan, Rosario. Ngayon, alam mo na rin.
Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakaraming taon, nakatulog si Rosario ng mahimbing. Walang bangungot, walang pag-aalala. Kinabukasan, sa kanyang paggising, ang unang bumungad sa kanya ay ang sikat ng araw na tumatagos sa maliit na bentilasyon. Bumangon siya, nagtimpla ng kape, at lumabas. Sa kanyang paglabas, may nakita siyang isang maliit na berdeng usbong na sumisibol mula sa lupa, kung saan nila itinanim ang mga buto ng sampagita, isang bagong simula. Tumingala siya sa langit, huminga ng malalim, at ngumiti. Salamat, Nay. Bulong niya sa hangin. Handa na po ako. Ang email ay dumating ng Lunes ng umaga, malamig at walang pakiramdam, tulad ng screen ng computer kung saan ito binabasa ni Elena. Indefinite leave of absence. Hindi ito pagsususpinde. Ito ay isang magalang na paraan ng pagsasabing, hindi ka na namin kailangan dito. Naramdaman ni Elena na parang may humigop ng hangin mula sa kanyang mga baga. Ang kanyang trabaho, ang kanyang posisyon, ang 8 taon na inilaan niya sa kumpanyang iyon, lahat ay nawala dahil sa isang iskandalo na hindi naman siya ang direktang may gawa. Ngunit may gawa ba talaga siya? Isang maliit na boses sa kanyang isipan ang bumulong. Wala kang ginawa, Elena. At iyon mismo ang problema. Alam niya ang tungkol sa mga problema sa pera ni Paulo. Narinig niya ang mga usapan tungkol sa pagkakautang nito. Ngunit pinili niyang huwag makialam. Pinili niyang protektahan ang kanyang tahimik at komportableng buhay. Basta't hindi siya apektado, ayos lang. Ngayon, apektado na siya. Dumating si Paulo sa kanyang condominium unit ng gabing iyon, hindi nagpaalam. Ang mukha nito ay mas gusot pa kaysa sa huli nilang pagkikita. Ang mga mata ay may itim na bilog sa ilalim. Kailangan nating magsimula ng maghanap. Sabi agad nito, walang paligoy-ligoy. Maghanap? Paulo, tinanggal ako sa trabaho. Sigaw ni Elena. Ang buong buhay ko ay nasisira dahil sa'yo. At iyan ang una mong sasabihin sa akin? At sino sa tingin mo ang makakatulong sa atin ngayon? Ganti ni Paulo, ang boses ay puno ng desperasyon. Sina mama at papa lang. Kailangan natin sila. Kailangan kong ayusin ito, Elena. Kundi pareho tayong babagsak. Nagkaroon sila ng isang matinding pagtatalo. Nagsumbatan, nagsisihan. Sa huli, wala ring nanalo. Ang natira lang ay ang mapait na katotohanan. Mag-isa na lang sila at kailangan nilang hanapin ang mga magulang na kanilang itinakwil. Kinabukasan, sinimulan nila ang paghahanap. Ang una nilang pinuntahan ay ang simbahan kung saan linggo-linggong nagsisimba si Rosario. Ang matandang pari, si Father Jess, ay tiningnan sila na may halong awa at pagkadismaya. Ilang linggo na siyang hindi nagpapakita dito, mga anak, sabi ng pari. Ang huling pagkikita namin ay bago mangyari ang insidente sa inyong bahay. Ipinagdasal ko siya. Ipinagdasal ko kayong lahat. Naramdaman ni Elena ang pag-init ng kanyang mga pisngi sa hiya. Sunod nilang tinawagan ang kanilang mga kamag-anak sa probinsya. Ang mga tiyahin at tiyuhin na dati ay masaya silang binabati tuwing Pasko, ngayon ay malamig ang pakikitungo. Bakit ngayon niyo lang sila hinahanap? Tanong ng isa. Wala kaming balita. Siguro ayaw na nilang magpakita sa inyo. Sabi naman ng isa pa, bago ibaba ang telepono. Bawat tawag ay isang sampal sa kanilang mga mukha. Isang paalala kung gaano sila naging pabaya. Kung gaano nila isinantabi ang kanilang mga magulang kapag hindi nila kailangan ng mga ito. Habang nasa loob ng mamahaling kotse ni Paulo, napaiyak si Elena. Paulo, hindi ko man lang alam kung meron ba silang mga kaibigan, sabi niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Hindi ko alam kung saan sila kumakain, kung sino ang kanilang kinakausap. Wala akong alam sa kanila. Bukod sa pagiging magulang natin. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang bahid ng pagsisisi sa mukha ng kanyang kapatid.
Ngunit mabilis din itong napalitan ng determinasyon. Hindi tayo titigil, sabi ni Paulo. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Nag-alok siya ng pera sa kanilang mga pinsan, nangako ng tulong hanggang sa may isang pinsan sa malayong probinsya ang nakaalala ng isang bagay. Pinsan, sabi nito sa telepono. Hindi ako sigurado, pero parang narinig ko sa isang pinsan na binabanggit ng Tatay Mateo mo ang Maragondon noong bata pa raw siya. Doon daw siya unang natutong magkarpintero. Maragondon. Isang salita lang, isang malayong lugar, isang napakaliit na pag-asa. Ngunit para sa dalawang desperadong anak, ito na ang lahat. Puntahan natin, mabilis na sabi ni Paulo. Bukas na bukas din. Habang naghahanda sila para sa biyahe, isang pakiramdam ng kaba ang gumapang sa puso ni Elena. Ano ang sasabihin nila kapag nakita nila ang kanilang mga magulang? Ano ang kanilang gagawin? Hindi niya alam. Ang tanging alam niya ay kailangan nilang magmadali. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa takot. Ang biyahe papuntang Maragondon ay napuno ng ingay na wala sa salita. Ang makina ng mamahaling SUV ni Paulo ay umuugong ng tahimik. Ang aircon ay nagbibigay ng artipisyal na lamig. Ngunit ang tensyon sa loob ng sasakyan ay halos hinihiwa ang hangin. Si Paulo ang nagmamaneho, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa daan, ngunit ang kanyang isip ay malayo. Bawat ilang minuto, sinusulyapan niya ang kanyang cellphone na nakalagay sa dashboard, nag-aabang sa isang text message na kinatatakutan niyang dumating. Isang mensahe mula kay El Diablo. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang mga buto sa kanyang kamay ay halos lumitaw na sa sobrang diin. Sa tabi niya, si Elena ay nakatingin lang sa bintana. Ang mga nagdaraang puno at bahay ay hindi niya pinapansin. Ang kanyang iniisip ay ang mukha ng kanyang ina. Ang huling beses na nakita niya ito, noong humihingi ito ng tulong sa telepono at ang tanging naisagot niya ay, "Ma, nasa meeting po ako." Ang mga salitang iyo-iyon ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan, isang sirang plaka ng pagsisisi at kahihiyan. Huminto sila sa isang gasoline station para magtanong. Lumapit si Paulo sa isang grupo ng mga tricycle driver na nagkakape. "Magandang umaga po," bati ni Paulo, pilit na ngumingiti. "May kilala po ba kayong mag-asawang De Leon? Mga bagong salta dito? Matatanda na po." Nagkatinginan ang mga driver. Inispeksyon nila si Paulo mula ulo hanggang paa, ang kanyang mamahaling relo, ang kanyang branded na damit. Tiningnan nila ang kanyang magarang sasakyan. Isang lalaki mula sa syudad, halata sa kanyang pananamit at pananalita. "Wala kaming kilalang ganyan, sir," sabi ng isa. Ang boses ay walang gana. Bumalik sila sa kanilang pag-uusap, tila hindi na umiiral si Paulo. Bumalik si Paulo sa kotse, ang kanyang mukha ay mas lalong sumimangot. Walang kwentang mga tao, bulong niya, at muling pinaandarang sasakyan. Habang paakyat sila sa mga burol, nagsimulang magbago ang panahon. Ang kaninang maliwanag na sikat ng araw ay natakpan ng makakapal at maitim na ulap. Ang parehong unos na sumalubong sa kanilang mga magulang ay nagsimula na ring magparamdam. Nagsimulang umambon. "Paolo, dahan-dahan lang," sabi ni Elena. Ang boses ay kinakabahan habang nakikita niya ang pagiging madulas ng daan. "Kailangan nating magmadali, Elena," sagot ni Paulo. Ang boses ay iritado. "Baka kung nasaan na sila ngayon, baka mamaya umalis na naman sila." Lalong lumakas ang ulan. Ang mga puno ay yumuyugyog sa malakas na hangin. Ang daan sa unahan ay halos hindi na makita. Napilitan si Paulo na ihinto ang sasakyan sa gilid ng daan. Sa parehong lugar kung saan huminto ang bus na sinakyan ni Rosario at Mateo. "Ano ba to?" sigaw ni Paulo. Hinampas ang manibela. "Lahat na lang ba ay magiging laban sa akin?" Sa gitna ng kanyang galit,
Napatingin si Elena sa labas. Sa kabila ng malakas na ulan, nakita niya ang isang pamilyar na puno ng balete at ang isang daanan na papasok sa kakahuyan. Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang may humihila sa kanya dito. Nang bahagyang humina ang ulan at naging ambon na lang, lumabas sila ng sasakyan. "Anong gagawin natin dito?" tanong ni Elena. Si Paulo ay nakatingin sa mga burol. Ang mga mata niya ay naghahanap. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabalisa. Nasaan ba sila? Bulong niya sa kanyang sarili. Gabi na nang tuluyang tumila ang ulan. Ang natira na lang ay ang hamog na bumabalot sa buong lugar, na nagbibigay ng isang misteryoso at bahagyang nakakatakot na pakiramdam. Nakatayo sila sa labas ng kanilang sasakyan, basang-basa at nilalamig. Nang biglang may itinuro si Elena sa isang malayong burol. Ang kanyang daliri ay nanginginig. "Paolo, tingnan mo," sabi niya. Ang kanyang boses ay isang pinaghalong pag-asa at takot. "May usok, galing sa isang bahay." Isang manipis na hibla ng puting usok ang umaakyat mula sa gitna ng kadiliman ng burol, isang senyales ng buhay sa gitna ng ilang na lugar. Nagkatinginan ng magkapatid. Walang nagsalita. Ngunit sa kanilang mga mata, iisang bagay lang ang nasa isip nila. Sila na iyon. Ang hapon ay payapa sa loob ng bahay sa ilalim ng lupa. Si Rosario ay nakaupo sa isang silyang gawa ni Mateo, habang si Mateo naman ay nagtitimpla ng mainit na salabat mula sa luya na kanilang natagpuan na tumutubo malapit sa batis. Ang hangin mula sa labas ay may dalang lamig pagkatapos ng ulan, ngunit sa loob, ang init mula sa maliit na kalan ay nagbibigay ng ginhawa. Nagbabasa si Rosario mula sa talaarawan ng kanyang ina. Setyembre 15 basa niya ng malakas, ang kanyang boses ay malambing. "Natapos ko na ang paglalagay ng mga baldosa sa sahig ng kusina. Bawat isa ay inilagay ko ng may pag-iingat. Iniisip ko, dito siguro tatayo ang aking Rosario habang nagluluto. Sana ay maging masaya siya dito." Napangiti si Mateo. Inabot niya ang isang tasa ng salabat kay Rosario. "Ang nanay mo," sabi niya, "ay isang pambihirang babae." "Oo," sagot ni Rosario. Hinahaplos ang pahina ng kwaderno. "At ngayon, alam ko na kung saan ako nagmana ng aking lakas." Sa gitna ng kanilang tahimik na sandali, isang tunog mula sa labas ang pumutol sa kanilang katahimikan. Isang tunog na hindi pamilyar, isang sigaw. "Nanay! Tatay!" Ang boses ay mahina. Halos kinakain ng hangin, ngunit malinaw sa kanilang pandinig. Nagkatinginan sila ni Mateo. Ang nangiti sa mukha ni Rosario ay biglang naglaho. Inilapag niya ang kanyang tasa. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mabilis, ngunit hindi sa pananabik. Ito ay isang pagtibok ng pag-iingat. Muling sumigaw ang boses, mas malapit na ngayon. "Nanay, tulungan niyo kami." Tumayo si Mateo. Ang kanyang kaninang mahinahong muka ay biglang naging matigas. Nagtungo siya sa hagdanan, handang harangin kung sino man ang nasa labas. Ngunit pinigilan siya ni Rosario. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa braso ni Mateo. "Huminahon ka, mahal." Dahan-dahan, lumapit si Rosario sa isang maliit na siwang sa pader malapit sa pasukan. Isang tila aksidenteng butas na ginawang bintana ni Isabela para makita ang labas. Sumilip siya. At doon, natigilan siya. Sa labas, sa gitna ng putik at basang mga dahon, nakatayo ang kanyang dalawang anak, si Paulo at si Elena. Ang kanilang mga damit ay marumi at may putik. Ang kanilang buhok ay basang-basa. Ang kanilang mga mukha, na dati ay puno ng kumpiyansa at pagwawalang bahala, ay ngayon ay larawan ng purong desperasyon. Si Elena ay umiiyak, habang si Paulo ay palingalinga, tila takot na takot. Nakita nila ang usok na nagmumula sa isang maliit na tsimenea na maingat na itinago ni Isabela sa gilid ng burol. Nakita nila ang bakal na pinto.
Nagsimula silang maglakad palapit dito. Naramdaman ni Rosario ang pagbalik ng pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Ngunit may kasama na itong bagong damdamin, isang damdamin ng lakas. Hindi na siya ang babaeng iiyak na lang sa isang tabi. Nakita ni na Paulo at Elena ang hawakan ng pinto. Sinubukan itong buksan ni Paulo, ngunit nakakandado ito mula sa loob. "Nanay! Tatay! Alam naming nandyan kayo." Sigaw ni Paulo. Ang boses ay nanginginig. Nagsimula siyang katukin ng pinto. Sumunod si Elena. Ang kanyang mga kamay ay mahinang dumadampi sa malamig na bakal. "Ma, parang awa na niyo na. Buksan niyo to." Ang bawat katok ay parang isang martilyo na pumupukpok sa puso ni Rosario. Ngunit hindi na ito nakakasugat. Ang bawat katok ay nagpapatibay lamang sa pader na kanyang itinayo sa paligid ng kanyang kapayapaan. Tumingin siya kay Mateo na nakatayo sa kanyang tabi. Ang mga mata ay nag-aalab sa galit para sa mga taong nanakit sa kanyang asawa. Hinawakan ni Rosario ang kamay ni Mateo. Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang kanyang sarili. Tiningnan niya ang pinto. "Haharapin ko sila, Mateo," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado at buo. "Pero sa aking mga termino, hindi sa kanila." Huminga ng malalim si Rosario. Ang hangin ay tila nagpapabigat sa kanyang dibdib. Sa tabi niya, si Mateo ay hindi gumagalaw, isang estatwa ng tahimik na suporta. Ang mga katok at sigaw mula sa labas ay humina, napalitan ng mahihinang hikbi. Dahan-dahan, inalis ni Rosario ang trangka ng pinto. Isang matigas na tunog ng metal ang kumalansing sa loob ng kanilang tahanan. Itinulak niya ang mabigat na pinto. Ang malamig na hangin ng gabi ay pumasok, kasama ang liwanag ng buwan na tumatagos sa mga ulap. Sa liwanag na yon, nakita niya ang kanyang mga anak, at sa unang pagkakataon, nakita rin nila siya. Natigilan si Paulo at Elena. Ang ina na nasa isip nila, isang babaeng laging nakayuko, laging pagod, laging handang magbigay, ay wala sa kanilang harapan. Ang babaeng nakatayo sa bukana ng pinto ay tuwid ang likod. Ang kanyang puting buhok ay tila korona sa liwanag ng buwan. Ang kanyang mukha ay payapa, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na nagmamakaawa. Ang mga iyon ay mga matang nakakita na ng lahat at hindi na natatakot sa anumang bagay. Ang unang kumilos ay si Elena. Humagulgol siya at lumuhod sa putikan, yumakap sa mga binti ng kanyang ina. "Mama, Mama, patawarin niyo kami. Patawad." Sumunod si Paulo. Lumuhod din siya. Ang kanyang mukha ay puno ng hiya at takot. "Nay, parang awa niyo na. Tulungan niyo po ako." Hindi gumalaw si Rosario. Hinayaan niya lang silang manatili doon, sa lupa. Hinayaan niyang marinig ang bawat hikbi, ang bawat pagsusumamo. Sinimulang ikwento ni Paulo ang lahat. Ang mga salita ay nagkukumahog na lumabas sa kanyang bibig. Ang palpak na deal, si El Diablo, ang mga banta sa kanilang buhay, ang pagkawala ng kanyang kumpanya. Hindi ito isang pag-amin ng kasalanan. Ito ay isang listahan ng kanyang mga problema na inilalatag niya sa paanan ng kanyang ina. Umaasang pupulutin nito at aayusin gaya ng dati. Si Elena naman ay umiiyak lang tungkol sa kanyang trabaho, ang kanyang reputasyon, ang tingin sa kanya ng mga tao, ang kanyang sarili, ang kanyang sarili, ang kanyang sarili. Nakinig si Rosario sa lahat ng yon. Nakinig siya hindi bilang isang ina, kundi bilang isang saksi. Nakinig siya sa mga salitang hindi binibigkas, ang kawalan ng tunay na pagsisisi, ang lalim ng kanilang pagkamakasarili. Nang matapos sila, isang mahabang katahimikan ang namagitan. Ang tanging maririnig lang ay ang tunog ng hangin sa mga puno at ang kanilang sariling mabibigat na paghinga. Sa wakas, pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, nagsalita si Rosario. Ang kanyang boses
ay hindi galit. Hindi rin ito malungkot. Ito ay kalmado, tulad ng isang lawa na walang alon. Tapos na ba kayo? Ang simpleng tanong na yon ay tila isang malakas na sampal sa magkapatid. Itinaas nila ang kanilang mga mukha. Nakita nila ang katahimikan sa mukha ng kanilang ina at sa unang pagkakataon, natakot sila. Mas natakot sila sa katahimikang yon kaysa kung sumigaw ito o nagalit. Nay, nagsimulang muli si Paulo. Ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan ko po ng tulong. Kahit ano, kahit magkano, para lang mabayaran si El Diablo. Tinitigan siya ni Rosario. Ang perang hinahanap mo ay wala dito. Ang awa na hinihingi mo, naubos na. Hindi niyo ba kami mahal, Nay? Si Paulo, ginamit ang kanyang huling sandata, ang pagiging anak. Pamilya tayo. Ang mga salitang yon. Pamilya tayo. Ang mga salitang yon ang dating bumubura sa lahat ng sakit, ang nagbibigay katwiran sa lahat ng sakripisyo. Ngunit hindi na ngayon. Isang bahagyang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Rosario. Ang pamilya, sabi niya, ang bawat salita ay mabigat at may kahulugan. Ay hindi itinutulak ang sarili nitong miyembro sa labas ng kanilang tahanan. Nakatayo si Mateo sa likuran ni Rosario, isang tahimik na anino na nagbibigay lakas. Pinapanood niya ang eksena na parabang isang panaginip. Ang kanyang asawa, na minsan niyang nakitang umiyak ng walang tunog sa madaling araw dahil sa pag-aalala sa mga anak, ay ngayon ay nakatayo na parang isang reyna sa harap ng kanyang kaharian. Ang mga salita ni Rosario, ang pamilya ay hindi itinutulak ang sarili nitong miyembro sa labas ng kanilang tahanan, ay tumama kina Paulo at Elena na parang kidlat. Ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng purong pagkabigla. Tila hindi nila inasahan na maririnig ang ganitong katotohanan mula sa bibig ng kanilang ina. Pero Nay, pagpupumilit ni Elena, ang mga luha ay muling dumaloy. Nagkamali kami, alam namin. Pero magulang namin kayo. Hindi ba't tungkulin ninyong tulungan kami? Tungkulin. Ang salitang iyon. Tiningnan ni Rosario ang kanyang anak na babae at sa isang saglit, nakita ni Mateo ang isang bahid ng lumang sakit sa mga mata ng kanyang asawa. Ngunit mabilis itong nawala. Napalitan ng isang kalmadong pag-unawa. Ang tungkulin ko bilang ina ay palakihin kayo ng maayos, malumanay na sagot ni Rosario. Ginawa ko yon. Ang tungkulin ko ay mahalin kayo. Ginawa at ginagawa ko pa rin yon. Huminga siya ng malalim bago ipagpatuloy. Ngunit hindi ko tungkulin na saluhin kayo habang buhay mula sa mga pagkakamaling kayo mismo ang gumawa. Hindi ko tungkulin na sunugin ang aking sarili para lang panatilihin kayong mainit. Tumingin siya kay Paulo, diretso sa mga mata. Pinatawad ko na kayo. Sa puso ko, wala nang galit. Pero hindi ibig sabihin noon ay hahayaan ko ulit sirain ninyo ako. Tumingin siya kay Elena. Ang pagpapatawad ay para sa aking kapayapaan, ngunit ang paglalagay ng hangganan ay para sa aking kaligtasan. Pagkatapos, sinabi niya ang mga huling salita, ang mga salitang magiging selyo ng kanilang bagong katotohanan. Ang kanyang boses ay hindi matigas, hindi rin malambot. Ito ay simpleng isang katotohanan. Hindi ako galit, pero hindi na rin ako ang babaeng handang itulak palabas ng sarili niyang bahay. Sa puntong iyon, marahang ipinatong ni Mateo ang kanyang kamay sa balikat ni Rosario. Isang simpleng kilos, ngunit puno ng kahulugan. Isang kilos na nagsasabing, kasama mo ako, tama ang ginagawa mo. Naramdaman ni Rosario ang suporta ng kanyang asawa. Tumingin siya sa kanyang dalawang anak na nakaluhod pa rin sa putikan. Ang kanilang mga mukha ay basang-basa ng luha at ulan. May awa siyang naramdaman, ngunit hindi na ito ang uri ng awa na magbubulag sa kanya. Dahan-dahan, nagsimula siyang umatras. Ma, saan kayo pupunta? Tanong ni Elena. Ang boses ay puno ng panik. Hindi sumagot si Rosario.
Ang kanyang kamay ay marahang humawak sa gilid ng mabigat na bakal na pinto. Tumingin siya sa kanila sa huling pagkakataon at pagkatapos, sa isang kilos na hindi nag-aalinlangan, isinara niya ang pinto. Ang malakas na tunog ng paglapat ng bakal sa semento ay umalingaw-ngaw sa gabi. Narinig pa nila ang pagkabigla sa boses ni Paulo. "Nanay!" Marahang inilagay ni Mateo ang trangka. Isang tunog ng metal na dumudulas sa lugar. Isang tunog ng pagsasara. Isang tunog ng katapusan. Mula sa labas, narinig nila ang mga iyak, mga sigaw ng pagtawag. Ngunit unti-unti, ang mga yun ay humina. Nilalamon ng katahimikan ng gabi at ng kaluskos ng mga dahon sa hangin. Nakatayo lang sila sa likod ng pinto, sa dilim. Si Rosario ay nakasandal dito at si Mateo ay nakahawak pa rin sa kanyang balikat. Walang nagsasalita. Hindi ito isang pagkilos ng paghihiganti. Hindi rin ito pagkilos ng galit. Ito ay isang pagkilos ng pagliligtas sa sarili. Isang deklarasyon na ang tahanang ito na itinayo mula sa sakripisyo at pagmamahal ng isang ina ay hindi na muling malalapastangan. Lumipas ang ilang buwan. Ang tag-ulan ay nagbigay daan sa mainit na sikat ng araw ng tag-araw. Ang burol ng Maragondon ay nabalot sa lunti ang kulay at ang hangin ay puno ng amoy ng mga bulaklak at basang lupa. Ang buhay para kina Rosario at Mateo ay naging isang payapang agos. Ang kanilang mga araw ay nagsisimula sa pagsikat ng araw at nagtatapos sa paglubog nito. Ang kanilang mga gawain ay simple, ngunit puno ng kahulugan. Sa umaga, pagkatapos ng kape, lalabas si Rosario para asikasuhin ang kanyang maliit na hardin. Ang mga buto ng sampagita na itinanim niya ay ngayon ay isa ng malusog na halaman. Ang mga puting bulaklak nito ay nagbibigay ng matamis na halimuyak sa paligid. Si Mateo naman ay nagtayo ng isang maliit na workshop sa labas kung saan gumagawa siya ng mga maliliit na muebles mula sa mga kahoy na kanyang natatagpuan sa gubat. Ibinebenta niya ang mga ito sa bayan tuwing araw ng palengke. Hindi malaki ang kanyang kinikita, ngunit sapat para sa kanilang mga pangangailangan. Isang hapon, habang nagdidilig si Rosario, tumawag sa lumang cellphone ni Mateo ang isang dating kumpare nila sa Maynila. Ini-loudspeaker ito ni Mateo para marinig din ni Rosario. "Kumusta na kayo, kumpare?" tanong ng kaibigan. "Mabuti naman kami dito, pare," sagot ni Mateo. Ang kanyang boses ay masaya. "Tahimik ang buhay. Nabalitaan ko ang nangyari sa mga anak ninyo," sabi ng kaibigan. Ang boses ay may pag-aalinlangan. Si Paulo, naibenta na pala ang kumpanya niya. Siya mismo ang nag-ayos ng kaso niya, umamin sa kasalanan. Nakalaya agad pero may malaking multa. Si Elena naman, nagtatrabaho daw ngayon bilang waitress sa isang restaurant. Sila na mismo ang nagbabayad ng kanilang mga utang. Natahimik si Rosario. Pinakinggan niya ang balita. Ngunit wala na ang dating kirot. May kaunting lungkot, oo, dahil ina pa rin siya. Ngunit ang lungkot na yon ay hindi na nakakasugat. Natututo na silang tumayo sa sarili nilang mga paa. Mahinang sabi ni Mateo sa kausap. "Marahil, iyon ang pinakamabuting tulong na naibigay namin sa kanila." Pagkatapos ng tawag, walang nagsalita sa kanila. Naupo si Mateo sa tabi ni Rosario sa isang upuang gawa niya. Pinanood nila ang paglipad ng mga paru-paro sa hardin. "Sa tingin mo, tama ba ang ginawa natin?" Mahinang tanong ni Rosario. Hindi tumitingin kay Mateo. Hinawakan ni Mateo ang magaspang na kamay ng kanyang asawa. Ang pagmamahal, Rosario, ay hindi laging pagbibigay. Minsan, ang pagmamahal ay ang pagtuturo sa kanila kung paano mabuhay kahit wala ka na. At iyon ang ginawa mo. Ngumiti si Rosario. Isang tunay na ngiti na nagmumula sa puso. Pumitas siya ng isang bulaklak ng sampagita mula sa halaman. Inamoy niya ito. Ang bango nito ay nagpapaalala sa kanya ng lahat. Ng kanyang ina na si Isabela. Ng kanyang sariling paglalakbay.
ng tahanang kanilang natagpuan. Ang pamanang iniwan sa kanya ng kanyang ina ay hindi lang ang lupa o ang bahay. Ito ay ang karapatang mamuhay ng may dignidad, ang karapatang piliin ang kapayapaan. Tumingala siya sa kalangitan at sa unang pagkakataon, naramdaman niya na nakatingin din pabalik sa kanya ang kanyang ina at ito ay nakangiti. Inabot niya ang bulaklak sa hangin, isang tahimik na alay. Para sa iyo ito? Nay, bulong niya. At para sa akin. Ang pinto ng bahay sa ilalim ng lupa ay nanatiling nakasara sa nakaraan. Ngunit sa labas, ang hardin ng sampagwita ay patuloy na lumalago at namumulaklak. Ang mga ugat nito ay kumakapit ng mahigpit sa lupang kanilang tahanan. Isang simbolo ng buhay na nagpapatuloy, ng paghilom na ganap, at ng pag-ibig na nagbabago ng anyo, ngunit hindi kailanman nawawala.